So ang video na to ay tungkol sa mga gagawin mo para hindi lumaki yung gastos mo pag may pampagawa ka na ng yung sasakyan. So guys, no, kung i-stock nyo yung sasakyan nyo ng mahabang taon, mas maganda kung sa semento nyo sa ipaparada. Tapos may bubong, kagaya dun sa parkingan natin, para hindi naman siya kalawangin. No? O kaya hindi naman masira yung bubong. Ngayon kung wala kang bubong, ako gumawa talaga ako dun, no? Yung mga scrap lang yun. Pwede naman bumili ng mga cover para sa ibabaw din ng ating sasakyan. Tapos ito yung naging disadvantage sa kanya kasi nakapark nga ako dun sa lupa. Itong rotor, ano siya, kinalawang na yung ating disc. Mapapansin nyo, ayan. So isa rin to sa palitin na. Actually apat yan, pero nawawala naman siya pag tumatakbo dahil nga kumakapit yung ating ating preno. So nakakayod siya, kaya lang mas maganda ma-reface pa rin siya. Ayan guys, dito tayo nagpa-park sa area na to. Kung mapapansin nyo, lupa siya, kaso yung pulang lupa, pula. At tapos guys, ang disadvantage lang pag ganito yung lupa ng pinaparadahan mo, mabilis siyang kalawangin yung disc brake natin. O dahil nga 3 years tayong 2 to 3 years tayong hindi napatakbo yung ating sasakyan, nagarahe lang siya dyan. Kaya yun, nagkalawang ibang rotor disc nya. So yan guys, for today's video, i-share ko sa inyo yung mga ginawa ko kung bakit hindi ako masyadong gumastos ng malaki dahil nga na-stuck yung ating sasakyan. So ang video na to ay tungkol sa mga gagawin mo para hindi lumaki yung gastos mo pag may pampagawa ka na ng yung sasakyan. So guys, ang unang ginawa ko, lagi pinapanatili ko siya na may gasolina. So kasi umaandar naman siya, hindi lang siya tumatakbo. So ngayon ang ginawa ko, laging may ganyang gas yan dyan sa unang guhit guys. Alam nyo naman yung mga ganyang unang guhit na around 500 pesos yan, no? Tapos i-start ko siya 30 minutes hanggang 45 hanggang 1 hour. Ni-start ko lang siya kasi hindi naman siya tumatakbo. Ni-start ko lang siya ng ganun para hindi lang siya malubat, no? O makapag-charge man lang ng kaunti yung kanyang baterya. Saka mas maganda guys na may gasolina kahit pa paano yung ating tangke, no? Kasi para hindi naman kalawangin yung mga mechanism. Halimbawa yung mga fuel pump, fuel filter, pag natuyuan ba siya. So yun ang una. Number 1, wag nyo hayaan na matuyuan siya ng gasolina. So ako guys, halos tig 500 lang kinakarga ko dyan dati. Pangalawa, itong baterya guys, no? Halimbawa napa-start nyo siya, sa loob ng 1 oras, ang ginagawa ko, tinatanggal ko yan parehas, positive at saka negative. Ngayon, ikakabit ko lang uli siya, pagpapainitin ko siya uli para makapag-charge ng kaunti. Ito yung ating Amaron. Yun yung pangalawa na ginawa ko. Ang pangatlo na ginawa ko guys ay ginak ko to. Actually hindi nga siya jack eh, kasi ang ginawa ko lang, kasi wala nga akong jack stand, saka yung jack ko yung lang, yung nasa likod lang, yung kanya lang mismo. So wala akong jack. Ang ginawa ko guys, kinalsuhan ko siya ng bato yung ilalim. May mga jack bite yan guys kung tawagin, pero dapat magkakalso kayo sa bandang matigas na part, no? Ayan, no? Yung part na yan, pwede yan dyan sa ilalim. Tapos sa kabila, ganun din.
Tapos dun sa kabila, sa bandang likuran, ayan, ginawa ko, kinarasuhan ko yan dyan sa gitna guys. Yung parang ano niya, ano ba tawag dyan? Basta yung gitna na yun. Eto guys, papakita ko sa inyo. Pwede kayong ang ginawa ko dyan guys, ayan, yung part na yan, dyan ako nagkalso. Pwede rin doon sa may shock. Basta yung matigas na parts ang nilagyan ko. No. So bakit ko ba ginawa yun? Kasi guys, yung mga gulong, yung gulong ko, bago lahat yan. Bago siya ma-stock, bago lahat ng gulong. So ngayon, alam naman natin na kahit bago yung gulong mo, once na yung sasakyan mo, na-stock yan ng, sabihin na natin 2 hanggang 3 buwan na hindi yan gumagalaw, tadapa yung gulong. Tapos, malaki ang chance na masisira yung gulong mo. Syempre, yung puwersa yung bigat ng sasakyan, sasaloy ng gulong, possible ma-damage pati yung rim mo. Nakatipid ako kasi ito, mura lang naman yung gulong natin, Cylon lang yan guys. Nasa 2,500 ang isang to yung bili ko. So bali 4 ang na-save natin dahil dun sa ginawa ko. So ngayon, ang disadvantage naman sa pagkalso niyan ay nasira yung isang engine support. Actually 2 yata eh. Itong dito isa, tapos yung sa likod dyan isa. So yung pinalitan namin yun. Pero ang kinaganda lang doon, kahit nasira yung engine support, yun lang ang problema niya. Magkano lang engine support? Parang nasa 1K mahigit 1.2. Sabihin natin 2, 2,500. Compared mo dun sa 4 na gulong ang madadali sa'yo, nasa worth 10,000 na yan. 2,500, 2,500, 2,500, 10,000 agad ang madadali sa'yo. So sabihin na natin na isang gulong lang ang katumbas nung na-damage niya. So 2,500 yung sabihin na natin yung 2 engine support. O sabihin na natin mga 3.5 kasama labor. I-compare mo doon sa madadamage ka ng 10,000 sa 4 na gulong. Possible pati mags mo mabengkong. So yun lang guys, sinare ko lang sa inyo basic tips para makalas tayo ng gastos. Follow for more and subscribe to our YouTube channel. Peace.